Pero alam niyo po ba, napakabigat pala ng ginawa ni Moises. Ulitin natin po, ano? Ano ang kanyang tinanggihan? Pagiging anak. Meron po ba sa atin makapagbibigay kung ano ang benepisyo ng pagiging anak o mapabilang sa dinastiya ng paraon? Meron po ba sa ating makakapagbigay ng benepisyo, mga benepisyo ng pagiging anak? Okay, dalhin po natin yan dun sa salita mga tagapagmana. Kung ang mga magulang po natin ay may malaking business, meron po silang mga malalaking pera sa bangko, yung pong mga anak, ano ang benepisyo? Kung mamamatay ang mga magulang nila, pwedeng mapaghahatian niya ng mga anak. Di ba nga po, nung namatay si Henry C., anong nangyari po? Pinaghatian ng mga anak po yun. Tagapagmana sila eh. Kaya ito po, ito bang tinanggihan ni Moises, maliit lang na bagay po ba to o malaki? Ano pong tinanggihan niya? Pagiging anak. Okay, kung tayo po isang anak ng bilyonaryo, tatanggihan po ba natin? Sasabihin ba natin na ayoko na maging anak ng bilyonaryo? Tatanggihan po ba natin? Kung mayroon pong magulang tayo na milyonaryo, sasabihin ba natin sa kanila na, tatay, nanay, ayoko na po na maging anak ninyo? Kasi dito, makikita po natin ang desisyon ni Moises, imbis na manatili siya, tinanggihan niya ang pagiging anak. Ano ang benepisyo ng pagiging anak? Marami po. Marami po pala ang benepisyo ng pagiging anak. Meron po akong mga ilan na nakuha. Una, ang benepisyo ng pagiging anak, yung mataas na posisyon. Ang mataas na posisyon, pwede niya sanang matanggap kung hindi siya aalis. Ulitin po natin, kung hindi sana aalis si Moises, makakatanggap siya ng mataas na posisyon. Sana. Bakit po? Kanino ba ipapamana ang posisyon ng pagiging paraon? Pag namatay yung paraon, kanino ipapamana? Sa mga prinsipe. Si Moises ay prinsipe. Pag sinabing anak o mapabilang sa mga anak, sila ang tinatawag ng mga prinsipe. At pag sinabing prinsipe, sila ang mga susunod at hahalili sa paraon. Kaya maliit na bagay po ba ang tinanggihan ni Moises? Pag sinabing tinanggihan niya ang pagiging anak, tinanggihan niya ang mataas na posisyon. Tayo po, kung ooperan ng pagiging presidente, tatanggapin po ba natin? Kung ooperan po tayo ng pagiging barangay captain, tatanggapin po ba natin? Kung ooperan po tayo na magiging CEO sa isang kumpanya, tatanggihan po ba natin? Siguro sabihin natin, pribilehiyo na yan. Opportunity na yan. Bakit tatanggihan pa? Pero ano ang pinakitang pananampalataya po ni Moises? Ano po ang pinakitang pananampalataya ni Moises? Ang pananampalataya po pala ay ganito. Hindi natin tatanggapin kahit may malaking benepisyo pa yun. Di ba po? Pero, ang tanong, nasisiraan ba ng bait si Moises? Si Moises po ba ay nasisiraan ng bait nung time na to? Ang mga sumasampalataya po ba sa Diyos ay nasisiraan ng bait? Nandyan na, bakit bibitaw pa nila? Ino-offer na. Kumbaga po, palapit na sila dun eh. Biruin niyo po si Moises, parang isang step na lang, magiging paraon na siya. Pero bakit po tinanggihan niya? Nagtatanong po ba tayo, bakit pinili ni Moises tanggihan yon? Malaki naman ang benepisyo nun. Malaki ang tulong nun para sa sarili niya. O di ba po, sa future niya, pabor kay Moises sana yon. Pero bakit niya tinanggihan? At ito po, alam niyo po ba, ang mapabilang sa pagiging anak, ano pa ang benepisyo nito? Yung tinatawag pong popularity. Ang Egypt,
o yung mga Egyptian ay popular dati. Parang Amerika. Di ba pag sinabing Amerika, kaya nga nagyayabang ang mga American citizen eh. Dahil kahit sila pumunta, ginagalang sila. Di ba po? Pag pumunta ang mga foreigner lalo dito sa Pilipinas, makakita lang ng kano. O di ba po? Matindi ang popularity ng mga Amerikano. Ganun dati ang mga Egyptian. Kaya si Moises, kasama siya doon. Meron siyang kasikatan. Kilala siya eh. Kapag sinabing anak, mataas agad ang tingin sa kanya. Yan ang isang benepisyo na tinanggihan niya. Ano pa po? Ang tinanggihan po ni Moises, yung pong maipagmamalaki niyang pangalan. Ano pong pangalan o apelyido po natin? Pwede po ba natin ipagmalaki? Dito po sa Pilipinas, ano ang mga naglalaki ang apelyido? Na po, si Pacquiao na lang, nalinya na agad eh. Dati naman, di pa kasali ang Pacquiao sa linya ng mga sikat po, di ba? Biglang nakisali na rin po si Pacquiao. Amen po, sa mga bilyonaryo. Dati, ang mga sikat po sa atin, sino-sino po yan? O di ba po? Kaya ito po, pati po yung pangalan o yung pagkakakilanlan o yung apelyidong dinadala ni Moises, tinanggihan din po ba niya yan? Pag sinabing tinanggihan niya ang pagiging anak, kasama po ba yung ipinagmamalaki niyang apelyido? Okay, di ba po minsan nagyayabangan sa school? Oh, pag binanggit yung apelyido na yon, ay talaga naman po, di ba? Minsan nagmamalaki yung mga estudyante kapag yung apelyido na yon ang binanggit. Bakit? Kilala yung apelyido na yon. Yung pangalan na yon. Sikat yon. Kaya pati po yung dumaloy kay Moises po na parang simbolo ng kataasan, tinanggihan niya yon. Ano ba po? Yung iniwan dyan ni Moises, tinanggihan po ni Moises, itong nanay niya mismo. Yung nag-ampon sa kanya mismo. Alam niyo po, emotional to eh. Kung idadrama po ito, emotional talaga to. Kasi sa isang nag-ampon, masakit po ba sa isang nag-ampon, dahil kanyang inampon, ay bigla siyang iiwan? Okay, sino po nag-ampon sa atin? Sino po ang mga nag-ampon sa atin? Si Moises ay inampon. Nung lumaki na siya, nagpasya siyang umalis. Sige po, okay lang po yan. Talagang bata po umiiyak po. Okay lang po yan. Okay, tuloy po tayo. Itong pinanggalingang pamilya ni Moises, yan ang ibig sabihin ng tinanggihan niya ang pagiging anak. Kaya kung bubulayin po natin ang salitang pagtanggi ni Moises sa pagiging anak, malaki po pala ang sakripisyong ginawa niya. Kasi ang daming benepisyo ng kasama yan sa tinanggihan ni Moises. Bakit po? Dahil nga dun sa mga papel na yun, bilang katibayan, pwede niyang gamitin yun, di ba po? Para makakuha siya ng benepisyo. Tama po, hindi? Para makakuha sana siya ng benepisyo, pwedeng gamitin ni Moises yung katibayan niya na siya ay kasama talaga dito sa dinastiya na to. O di ba po? Di ba nga minsan pag hinahanapan tayo ng mga papeles, ano ipapakita po natin? Yung katibayan. Kaya ito po, napakarami pong tinanggihan pala ni Moises. Diyan pa lang sa una. Ang pagiging anak ay napakarami palang benepisyo nito. Ano ba po? Yung reputasyon niya.
Ang reputasyon po at karangalan ni Moises ay tinanggihan niya din po dyan sa pagiging anak na yan. Alam niyo po, pag tinawag kasing anak noon, may tinatawag po pala silang semi-divine. Okay, kung sa mga hindi po nakakaalam, ang Egyptian po ay hindi sila empire lang, sila ay religion din. Ulitin po natin, ang Egypt po pala, hindi sila empire lang dati, sila ay religion din. Kaya yung paraon, meron din po yung pagka-Diyos. Ibig sabihin, sinasamba ng mga Ehipsyo, pati ang paraon. Semi-divine nga ang tawag nila doon. Bukod pa yung mga Diyos-Diyosan nila. Ang paraon, kaya pag naging paraon si Moises, ang benepisyo niya, siya ay pwedeng sambahin ng mga tao doon. Mapakataas ng paggalang. Kaya nga ito po, yung karangalan, ang taas, ang pwedeng maging tingin sa kanya. Kumbaga po, hindi siya mamaliitin. Di ba po tayo, pag wala tayong o wala tayong mga bit-bit na kung ano-ano, para tayo mamaliitin dito sa mundo. Amen po? Parang sisinu-sinuhin na lang tayo sa mundo. Pero si Moises, kahit meron na siyang privilege, at pwede namang magpasya siyang wag na lang umalis doon, pero bakit umalis pa rin siya? Yun nga rin po ang isang tanong natin eh. Hanggang sa huli, siya ay tinaguriang taksil sa Egyptian. Bakit po? Bakit siya naging parang taksil? Yung matagal niya nag-ampun sa kanya, yung matagal na nag-aruga sa kanya, nung bandang huli, iniwan niya. Iniwan niya po. Kaya ito po, ano ang mga title po natin ngayon? Ito po ang katumbas niyan. Yung pagiging anak po ni Moises, ang ibig sabihin po ngayon yan, yan yung mga dala-dala nating titulo. Ano pong title natin ngayon? Yung mga professional title natin. Sa sekular, kasama po dyan yun. Tinanggihan ni Moises yan. Yung kasikatan po, yung popularidad, yung kapangyarihan, yung reputasyon, karangalan, napakarami po palang tinanggihan ni Moises. Sa atin po, ano ba ang dapat natin po matutunan dito? Ano pong dapat natin matutunan po dito? Kung hihilingin po ng Diyos na iwanan natin ang kasalukuyan po natin ngayon na comfort zone, ano pong gagawin natin? Katulad po ba tayo ni Moises na magdi-decide na tanggihan ang titulo, yung pagiging anak? Kasi yan ang pananampalataya na ipinakita ni Moises. Ano pong posisyon natin ngayon? Ano pong katayuan po natin ngayon? Kung hihilingin ng Diyos na iwanan po natin yan, i-apply po ba natin ang ating pananampalataya? Katulad ni Moises. Tapos dadalhin tayo ng Panginoon dun sa parang wala namang kasiguruhan na para bang, di ba nga, wala namang kikitain, wala namang sisweldohin. No po, hindi naman tayo magiging sikat doon. Hindi tayo dadalhin ng Diyos dun sa yung magkakaroon tayo ng kapangyarihan dito sa mundo o yung tinatawag na power and authority. Kung hilingin po ng Diyos, ano po ang gagawin natin? Ano pa pong mauunawaan natin dito? After po ba tayo sa karangalan? Paano kapag hindi napansin ang ating mga nagagawa? Hindi kinikilala, hindi nare-recognize ang ating mga ginagawa? Ano ang ating pong nararamdaman? Dahil si Moises, hindi na siya naghanap ng honor, ng karangalan. Yan ang isa sa tinanggihan niya, ang pagiging anak. Kaya kapag tayo po ay hindi na napaparangalan, okay lang po ba sa atin? Pag hindi na tayo napupuri, okay lang po ba sa atin?
Tapos mamaliitin na tayo ng mundo. Okay lang po ba sa atin? Dahil si Moises, nung tinanggihan niya yan, ano ang kapalit? Minamaliit na siya. Dati, nung nandyan pa siya, hindi siya pwedeng maliitin. Dahil pag minaliit siya, parurusahan yun. Di ba po? Parurusahan yung mangmamaliit sa kanya. Ipapakulong yun, papatayin yun. Kasi may kapangyarihan si Moises na magpakulong dahil prinsipe siya, pinuno siya ng hukbo. May kapangyarihan sila mag-utos at magpakulong. Di ba po? O halimbawa, may mangbuli kay Moises nung time na yon, ipapakulong niya yon. Pero inalis niya na yon. Hindi niya pinanatilihan po yan. Kaya ito po, pipiliin po ba natin na manindigan kahit dumating na masira ang reputasyon natin? Dahil dito, nasira na ang reputasyon ni Moises. Pipiliin pa rin po ba nating sumunod sa Panginoon kung dumating man na parang sirang-sira ang reputasyon natin at sasabihin, baliw itong taon to. No? Baliw to, nasisiraan to ng bait. May pagkakataon po ba na nahihiya po tayo? Ikinahihiya po ba natin na tayo ay ganito lang, mababa? Hindi tayo anak ng mga mayayaman, hindi tayo anak ng mga kilalang tao. Maliit lang po, mababa lang ang ating pong pamilya. Mahirap lang. Ikinahihiya po ba natin ito? Dahil ang tunay na pananampalataya, kung ating pala pong unawain ito, hindi natin dapat ikahiya ang pagiging mababa. Ang mababang klase ng ating pong buhay, hindi pala ito dapat ikahiya. Katulad ni Moises, hindi na siya anak. Hindi na siya kabilang sa mga popular na tao. Hindi niya ikinahihiya yun. Kaya sa atin po ang lesson dyan, ang pananampalataya ay yung hindi natin ikinahihiya ang mababang pangalan natin. Kahit ganito lang po ang ating pangalan, hindi naman sikat, minamalit pa sa mundo, okay lang po. Ang mahalaga, ano pong sabi? Lucas chapter 10. Basahin po natin kung usapang pangalan. Lucas 10 verse 20. Ang sabi po diyan, verse 20, gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Ang pangalan ni Moises hindi na sikat mula nung tinanggihan niya ang pagiging anak. Pero kilala siya sa langit dahil ang pangalan niya nakasulat sa aklat ng buhay. Lugi po ba si Moises? Lugi po ba si Moises? Nalugi ba siya? Nalugi po ba si Moises nung tinanggihan niya ang pagiging anak? Yung pangalan na dala-dala niya, yung apelyido na dala-dala niya, nung tinanggihan niya, nalugi ba siya? Ang kapalit niyan, naisulat naman ang pangalan niya sa... Amen po? Kaya sa atin po, hindi man tayo kasali sa mga listahan ng mga taong kilala dito sa mundo. Ang mahalaga po, kasama tayo sa mga nakalista ang pangalan sa langit. Amen po? Yun po ang pananampalataya na isang pinakita sa atin po ng Panginoon. Ano po? Sa buhay ni Moises. Kaya siya isinali po dyan. Kaya ito po, halimbawa, binabansagan tayo ngayon. Parang kung ano-anong binabansag sa atin. Ako, nasisira na mga ulo nyo. Masyado na kayong banal niyan. Lagpas na kayo sa langit siguro niyan. Ano po, masyado kayong makaluma, killjoy kayo. Masyado naman kayong marubdob. Sa totoo lang po, importanteng maging seryoso tayo pagdating sa pananampalataya. Amen po? Kaya ito po, yung comfort zone natin, kanino tayo mas nakasandal? Dahil ito po pwedeng hindi umalis si Moises dyan. Masarap na ang buhay niya dyan. Pwedeng magpaampon na lang siya habang buhay dyan. Di ba po? Ang ganda na ng kalagayan ni Moises. Pero sa atin ngayon, mas sasandalan po ba natin yan? Halimbawa, may member tayo dito na talagang apelyido niya talagang may katumbas na
benepisyo. Ano po? Yung ipelyido niya pa lang may katumbas ng malaking benepisyo. Sasandalan ba niya yon? Dapat. Hindi, di ba po? Katulad din natin. Kahit sabihin natin, may mga dala-dala tayo ewan ko po kung pinamanahan kayo, no? O pinamanahan tayo. Sasandalan po ba natin yan? Lalo na kung may mga naimpundar po ang mga magulang natin. Sasandalan po ba natin yan? Ano po? Halimbawa, sinabi po sa atin, ang pinapangako ko sa iyo, anak, napakalawak na lupain. Nandun sa ilalim ng dagat. Sayong-sayo na yun. Kaya ito po, handa po ba natin talikuran ang mga secular title? Dapat po bang talikuran ang secular title? Ano po ang mga secular title natin? Halimbawa po, yung pagiging manager, director, o ano pa yung mga matataas niyan. Kahit nga engineer, teacher, o ano pa mga professional. Dapat po ba natin yan tanggihan o ipagmalaki? Di ba po yung mga umaabot ng ganyan, anong laging gusto nilang pagdiinan? Attorney ako. O di ba po? Doktor ako. O, ano pa? Engineer ako. Ano pa ang lagi pong gusto nilang palabasin? May inaabot sila. Ganito ako. Pero si Moises, hindi niya na kailanman inulit pa. Mula nung tinanggihan niya ang pagiging anak sa disyerto, hindi niya naman bukang bibigyan na ganito ako. Di ba po? Hindi niya na ipinagmamalaki yan. Hindi niya na pinopromote ang pagiging anak. Mula nung siya po ay tinawag ng Panginoon. Kaya kung ang isang Kristiyano, ang pinopromote niya ay secular title, parang komplikado po yun dito sa pananampalataya ni Moises. Di ba po? Kung tayo po ay Christian na, hindi na secular title ang ating pong ipagmamalaki. Hindi na yan ang ating pong gustong pagdiinan sa mga tao. Ngayon po, ano pa? Kahit naman po sa loob ng simbahan Ano po sabi ni Jesus Christ? Kahit sabihin tayo pa ay pastor o guro, anong sabi po ng Panginoon? Wag patawag. Di ba po? Wag tayo yung magyayabang kahit sa loob ng simbahan na magpatawag na ganito ako. O di ba po? Kahit anong ministeryo po natin na tinanggap, wag po tayong magmamalaki na ganun. Kaya ito po, ano pong kinatatakutan natin kung sakasakaling bibitawan natin yan? Meron po ba tayong kinatatakutan? Kasi si Moises, tanong natin kay Moises balang araw, hindi kaya siya natakot nung tinanggihan niya ang pagiging anak? Ang dami palang benepisyo niyan. Sobrang dami. Yung nabanggit ko nga po, kulang pa yun Ang daming benepisyo ng pagiging anak. Hindi siya natakot bitawan yan? Bakit po kaya? Kaya ito po, anong titulo natin po ngayon? Anong posisyon natin ngayon na maaaring kinapitan natin din dati? Na maaaring may benepisyo yan? Ngayon po, paano natin sasanayan ang ating sarili? Na gaya ni Moises, tumanggi sa kanyang sarili para lang mapatunayan ang ating pananampalataya. Di ba po? Napakabigat pala ng ginawa ni Moises na ito. Ito ang katumbas ng pagtanggi sa sarili. Yung sinasabi sa Lucas 9:23. Kasi ang tatanggihan niya dyan, yung mga benepisyo ng pagiging anak. Doon kaya po sa mga anak ng mga milyonaryo ngayon, sino po ang mga anak na kilala po natin ng mga bilyonaryo? Handa kaya nilang bitawan yun? Yung mga benepisyo na pwede nila matanggap doon? Ngayon po, kung tapos na po tayo dyan, punta tayo dito sa pangalawa. Ang sabi po sa Hebreo 11, pagpatuloy po natin, ano pa ang isang pananampalataya po na pinakita ni Moises? Hebreo 11:25. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo na nagsisikupas sa kaligayahan sa pagkakasala. Ano pong ibig sabihin nito?
Ang pananampalataya po ni Moises, paano niya ipinakita? Paano po ginawa ni Moises ang pananampalataya? Ang sabi po, pinili pa. Parang pangit po yung pinili ni Moises, ano? Ang sabi, tampalasanin sa ibang salita, yung kahit mahirapan siya. Mukhang mas pinili pa niya yung paghihirap. Okay, di ba po, kung papipiliin tayo, kaginhawaan o kahirapan, siyempre, yung kaginhawaan na. Amen po? Kung nandun na tayo sa kaginhawaan, ba't aalis pa tayo? Sabi po ng iba, no? Ano pa? Ang sabi po, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, kung papipiliin tayo po ngayon, ito ba ang pipiliin po natin? Pipiliin po ba natin na maging kasama natin ay yung mga mabababa lang din, yung mga tinutuya lang din sa mundo, mga wala rin pinag-aralan, mga wala rin may pagmamalaki. Ang sabi nga po sa mundo, dumikit ka sa malalakas. Sabi ng mundo, dumikit ka sa mga sikat. Sabi ng mundo, dumikit ka sa mga magagaling. Pero ito po, si Moises, ano po ang mas pinili niya? Hindi yung mga Egyptian. Hindi yung mga Egyptian ang sinamahan ni Moises. Sino ang sinamahan po ni Moises? Mga alipin na hinahamak lang ng mga Egyptian. Yung mga hinahamak lang ng mga Egyptian ang sinamahan ni Moises. Dito sa mundo, sino ang pipiliin po nating samahan? Yung mga nanguusig o yung inuusig ng mundong ito? Sino ang pipiliin po nating samahan? Yung minamaliit sa mundo o yung mga nang mamaliit? Kasi dito, mas pinili po ni Moises na kahit mahirapan siyang kasama ng bayan ng Diyos, mas okay sa kanya yon kaysa manatiling kasama ng mga Egyptian. Sino ang mga Egyptian? Kaya sa atin po ngayon, ano ang pinipili natin? Ipakita natin ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay yung pagpili doon po sa mga kasama natin na sumusunod din sa kalooban ng Diyos. Hindi na po yan dahil sa kadugo. Hindi na po yan yung dahil may utang na loob tayo sa kanila. Kaya tayo sasama ay dahil nakita natin, yun ay bayan ng Diyos. Yun ay mga nagsisikap na maging matuwid. Yun ay mga nagsisikap na sumunod sa Panginoon. Kaya ito po, hindi yung mga professional ang sasamahan natin. Hindi yung mga kinikilalang matataas sa mundo ang sasamahan natin. Dahil si Moises, iniwan nga niya yun eh. Amen po? Kumbaga, yung mga classmate ni Moises, iniwan nga niya yun eh. Yung mga kasama niya sa mga, tawag dito, nung siya'y nag-aaral, nung siya'y nandun sa ganun pong posisyon pa sa Egypt, iniwan niya nga yun eh. Eh di ba meron na pong nabuong mga ugnayan yon? Nung namamalagi pa si Moises sa Egypt, may nabuo na mga ugnayan doon. Napamahal na rin siya doon. Pero, ano pong ginawa ni Moises? Iniwan niya lang po yun. At ang mas pinili niya, yung bayang minamaliit lang ng mga Egyptian. Pinapahirapan ng mga Egyptian. Tayo po ba? Sasali kaya tayo doon? Kahit na magiging mahirap po ang buhay natin? Sasama po kaya tayo kahit maging mahirap pa ang buhay natin doon? Minsan mas magandang umoo kapag alam natin magiging maganda ang buhay natin doon. Magiging masarap ang buhay natin doon. Mukhang mas madaling umoo. Amen? Pero kapag ang buhay natin ay mukhang magiging mas mahirap, sasama ba tayo? Pipiliin po ba natin? Dahil si Moises, ano ang pinili niya? Ganito ipinakita ang pananampalataya. Ganito pala ang pananampalataya. Kaya kung ating pong bibigyan ng kahulugan ng pananampalataya, nakita natin sa buhay ni Moises, ito ang tunay na pananampalataya. Yung pagpili dun sa mababang kalagayan, yung pagpili sa kababaan, hindi dun sa mataas. Sa totoo lang po, wala naman sa ating nagsasabing naging handa tayo
dito sa mahirap na kalagayan? Handa po ba tayo na alipustain na lang ng alipustain? Tayo umuo na hindi tayo masasabing handang-handa. Pero mapalad ang mga nagpasya na piliin ang pinili ni Moises. Amen po? Ano pong iniwan ni Moises? Ang iniwan po ni Moises, ang sabi, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ang tanong po natin, nalugi ba si Moises uli dito? Nalugi na naman po ba si Moises dito? Ano ang kanyang iniwan? Yun daw pong, ang sarap ng buhay niya po, ano? Ang sabi niya, no? Magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nung iniwan niya po yan, nalugi ba siya? Nung pinili niya ang bayan ng Diyos, nalugi po ba si Moises? Hindi siya nalugi dyan. Amen po? Hinding lugi-lugi dyan si Moises. Malaki pala ang napapala ng mga taong mas pinipili ito kaysa yung kaligayahan pero sa pagkakasala. Totoo naman po, di ba? Maligaya lang naman kung titignan pero nagkakasala. Yun naman po ang katotohanan eh. Kapag tayo po ay nanatili sa ganitong buhay sa mundo, maligaya pero nagkakasala. Okay kaya yun? Okay po ba yun? Hindi naman yun mabuti. Amen po? Sa mata lang nila masarap. Pero kung meron niyang kasalanan sa mata ng Diyos, hindi po yun mabuti. Kaya ito po, yung panandaliang aliw, yung panandaliang kaligayahan, yung komportable, yung parang maluhong buhay, iniwan po yan ni Moises. Dahil alam niya, yan ang maglalayo sa kanya sa Panginoon. Iniwan niya na yan. Kaya ito po, lahat ng merong pakinabang sa Egyptian na pwede sanang panatilian ni Moises, nagpasya na si Moises, iwan niya na lang yun. Tayo po, ano po ang lesson natin dito? Pipiliin po ba natin ang tumanggi at sumunod na lang sa Panginoon? Tumanggi sa ating sarili, tumanggi sa lahat ng mga bagay na pwede nating pakinabangan para sa ating sarili. Ano pong pinili ni Moises? Hindi nagsisikupas. Ayaw niya yung nagsisikupas. Tayo po, okay na po ba sa atin yung lumilipas na kaligayahan? Sumaya tayo sandali. Naaliw tayo sandali. Bukas mamaya, wala na. Okay na po ba sa atin yung ganong reward? Okay na ba sa atin yung ganon pong napapala? Di ba po? Minsan pag nagkapera nga tayo, masaya tayo. Pero yan na ba yung okay sa atin? Nauubos po ang pera. O di ba po? Kaya ang tanong po, kapag naharap po tayo sa sitwasyon, ano ang tamang desisyon po natin ngayon? Lalo na kapag mahirap na ang magiging kalagayan po natin. Kung hindi komportable, kapag hindi na po maganda ang pisikal na kalagayan, masasabi po ba natin, sige tuloy lang tayo kay Lord, tuloy lang tayo. Paano kung may magpo-promote po? Halimbawa, nasa trabaho tayo. May promotion. Ano pong gagawin natin? Handa po ba nating iwan o tatanggapin natin? Handa po ba tayong asarin tayo ng mga dati nating katrabaho? Asarin tayo ng mga kapitbahay, mga kaibigan? Handa po ba tayong mawala ng mga kaibigan dahil lang sa pananampalataya natin sa Panginoon? Dahil si Moises, marami siyang nawalan o nawalan siya ng kaibigan, nawalan siya ng nanay-nanayan, nawalan siya ng mga taong naging
malapit sa kanya dyan sa Egyptian. Nawala lahat sa kanya dyan. Amen po? Tayo po ba handang mawalan ng mga kaibigan natin dati? Mga classmate natin dati? Mga katrabaho natin dati? Para lang po ipakita ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ano po ang pakiramdam natin doon sa mga nang-uusig at doon sa inuusig? Kung ang kasama natin ay inuusig, ano pong pakiramdam natin? At doon sa mga nang-uusig, anong pakiramdam po natin? Mas kampi ba tayo sa mga nang-uusig? At doon sa mga inuusig, wala po ba tayong pagmamalasakit doon? Dahil si Moises, nung nakita niyang pinahihirapan ng mga Israelita, natutuwa po ba siya? At sinabi ba niya sa mga Ipsyo na sige lang, ituloy niyo, pahirapan niyo pa yan. Pero si Moises, hindi niya po natiis yun. Yung mga inuusig na mga Israelita, ano pong ginawa ni Moises? Eh di ba nga sa pagtatanggol niya, nakapatay pa siya? O di ba po? Dahil sa pagmamalasakit niya nung una, nagawa niyang pumatay ng Egyptian. Di ba po? Kaya sa atin po ngayon, sino po ba ang mas papaboran natin? Ang mundong ito, ang mga taga-sanlibutan, o yung mga kapwa natin na mabababa na sumusunod sa Panginoon? Sino ang mas papanigan po natin at pipili ang samahan? Kasi minsan po, sumasali sa mga grupong malalaki dahil gusto lang din nilang maging sikat. Gusto lang nilang magpalakas at magkaroon ng kapangyarihan. Tayo ba? Ang hahanapin nating grupo ay yung sikat, yung grupo na magkakaroon tayo doon ng parang kapangyarihan para ipagyabang sa mga paligid na, oh, wag nyo kaming gaganituhin. Nandito kami sa grupo na to. Ay, wag nyo kaming gagalawin. O, di ba po? Pero ang sinamahan ni Moises ay yung grupong walang kapangyarihan sa mundo. Ang sinamahan ni Moises ay yung grupong walang maipagmamalaki. Mababa lang. Amen po? Kaiyahiya nga, alipin lang. Maituturing, hinahamak lang. Yun ang sinamahan po ni Moises. Kaya sa atin po, saan tayo minsan dumidikit? Dito sa mundo, ang iba, mas dumidikit sa mga kilalang tao. Kaya ito po, katulad po ba tayo ngayon ni Moises? Kung bakit natin iiwanan ng sanlibutan? Dahil yan ay kaligayahan lang sa kasalanan. Tama ba na iwanan po yun? Opo, kaligayahan sa kasalanan, tama lang na iwanan. At tama lang piliin ang bayan ng Diyos. Amen po? Kapag pinili natin ang bagay na yan, yan pong bayan ng Diyos, yan pong kinakalinga ng Diyos, mapalad tayo. Kasama tayo sa kakalingain din po ng Panginoon. Tayo naman po nakatikim na po ng mga panandaliang aliw Alam naman po natin yung salitang panandalian, di ba po? Alam po natin yun. Tayo po ba mananatili pa sa mga ganyan? Yung mga panandaliang saya na nag-aaksaya lang naman po ng oras. Sa totoo lang po, di ba? Nag-aaksaya lang ng oras sa mga nagpapakaligaya dito sa sanlibutan na nagkakasala naman. Tama po? Nag-aaksaya lang ng oras. Yung edad nila, tumatanda, pero nasasayang lang ang pagtanda nila. Nadadagdagan lang yung buhay nila sa mundo, nadadagdagan din ang kasalanan. Nasasayang po. Kaya nagdesisyon na si Moises para hindi masayang ang kanyang buhay. Ang nalalabing oras ni Moises, nagpasya na siya na iwanan ang panandaliang kasiyahan na yan. Kaya ito po, naiwala po ba tayo? Ang tunay na pananampalataya talaga pong may sakripisyo. Ano po natutunan natin kay Moises? Nagdidesisyon siya. At sa kanyang pagdidesisyon, may sakripisyo po ba? Meron. Kasi may pipiliin siya at meron siyang iiwanan. Kaya ito po, siyasatin din natin po ating sarili. Paano po tayo nabubuhay sa pananampalataya? Tayo po ba ay nagdi-decide?
at paano tayo magdesisyon. Paano tayo magdesisyon? May pipiliin tayo at meron din po tayong iiwanan. Handa po ba natin tanggapin? Handa po ba nating tiisin na manatiling tapat sa Panginoon kahit na ang kapalit nito ay mahirap na buhay? Biruin niyo po ang ipinalit po ni Moises sa Egypt, hindi ang mas maganda pa sa Egypt. Hindi yung Amerika, kung may Amerika na doon. Alam niyo po ba ang pinalit ni Moises? Disyerto. Ulitin po natin. Ang ipinalit po ni Moises nung umalis siya sa Egypt ay ano? Disyerto. Kaya nga, mukhang baliw talaga si Moises kung titignan. Kasi nasa palasyo na siya. Anong pinili niya? Isang disyertong napakahirap ang kalagayan. Amen po? Tayo po, kapag ang pipiliin natin ngayon ay mukhang disyerto din, siguro sasabihin nga ng mga kamag-anak natin, anak naman, mukhang baliw ka na talaga. Mula nung pumasok ka dyan, baliw ka na talaga. Bakit ganun? O di ba po? Siguro sasabihin ng mga kapatid po natin, mga kumpare naman, bakit naman, ano na nangyari sa iyo? Classmate naman, ano naman nangyari sa iyo? Di ba po? Ano naman nakain nyo? Sabi nga ng iba po, binrainwash kayo, no? Si Moises ba, na-brainwash po ba siya? Ang sabi diyan, sa pananampalataya, nagawa yan ni Moises. Wala nang brainwash sa kanya. Amen po? Ipinaunawa sa kanya ng Diyos yun. At yun ang pinanampalatayanan po ni Moises. Kaya ano po ang ating din pananampalataya? Ano ang dapat nating ipaalaala sa ating sarili? Sa araw-araw, huwag nating kalimutan ang nangyari po kay Moises, ang pangako ng Diyos sa kanya. Ano po? Ang panandaliang alok ng mundo na ito, hindi yan ang the best blessing. Ang panandaliang aliw po ng mundong ito, hindi pa yan po ang pinakamagandang regalo. Punta po tayo sa susunod. Ang sabi po sa verse 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Kung papipiliin tayo ng klase ng kayamanan, ang alam lang naman natin kayamanan, tulad po niya, mga pag-aari, tinatangkilik, mga pera sa bangko, ano pa mang mga business, o mga kayamanan pa na nauhukay sa lupa, mga ginto, o di ba po, na mga kung ano mang mahalagang bato. Kung papipiliin tayo ng kayamanan, anong kayamanan po ang pipiliin natin? Dahil si Moises, ano po ang pinili niya? Ang sabi po, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Ano naman kayamanang meron doon? Ano pong kayamanang meron doon? Ang sabi, kadustaan ni Kristo. Kung ipapaliwanag po natin yung salitang kadustaan ni Kristo, di ba sa iba pong salita niyan? Kahihiyan, kahirapan, kakutsaan. Ano mang kayamanan meron dyan? Yayaman ba ang tao dyan? Dahil yan daw ang pinili po ni Moises. Imagine niyo po nung lumitaw si Moises, hindi pa nag-e-exist si Jesus Christ dito sa lupa. Amen po? Malayo po yung agwat nila. Pero ang sabi po dyan, pinili na po ni Moises yung kadustaan ni Kristo. Hindi niya pa nakikita na naghihirap si Kristo dito sa mundo, pero nung time niya, parang nakita niya na. Dahil sa pananampalataya, parang nakita niya na si Kristo. Amen po, na imbis na ma-discourage siya, di ba pag tayo po'y nakakakita ng isang naghihirap, tulad po nun, imagine natin, tayo yung nakapanood nung paghihirap po ni Kristo na pinapalo siya, inahampas siya, ipinako siya sa krus. Ang daming tinis po ni Jesus, no? May encourage po ba tayo na sumama kay Jesus? May encourage po ba tayo? May hikayat po ba tayo ni Jesus na sumama sa Kanya? Siguro mas maraming susunod kay Jesus, mas maraming sasama kay Jesus. Kung si Jesus ay magbibigay ng tig-1 milyon sa isang tao, sasama yan. Pero hindi ginawa po ni Jesus yan. Si Jesus ay hindi nagmudmud ng pera na tig-1,000, tig-ilang pera na tinatanggap po. Tulad ng mga vloggers, tulad ng mga sikat na tao, nagpapamudmud ng pera. Di ba po? Pero si Jesus Christ,
Para lang sumunod sa kanya ang tao, nagbigay siya ng mabuting halimbawa ng pagsunod. Pero hindi siya nagpamudmud ng pera. Hindi niya inakit yung tao para sumunod sa kanya. Si Moises, hindi siya na-encourage na sumunod kay Jesus dahil lang sa meron siyang mapapalang kayamanan na material. Ang nakita ni Moises dito ay yung pong tunay na kayamanan. Okay, ano ba ang tunay na kayamanan pag sinunod po natin ang Panginoon? Magkakaroon ba talaga tayo ng totoong kayamanan? Okay, sa lahat po na nandito, sa lahat po na sumusunod sa Panginoon, na nagpipilit na sumunod sa Panginoon, ano po talaga ang kayamanan natin dito? Ano po talaga ang kayamanan natin dito? Sabi nga nung iba, talaga ba? Yumayaman kayo? Naghihirap nga kayo eh. O di ba po? Ano naman kabaliwan yan? Kaya ito po, pag binabasa natin to, parang nagbabasa tayo ng isang kabaliwan eh. Amen? Dahil ang mga pinili ni Moises ay hindi ang pinipili ng karamihan. Amen po? Pinipili ba to ng maraming tao? Ang pinili ni Moises ay kabaligtaran ng pinipili ng mga tao. Ang sabi nga po, may kayamanan sa Egypt. Maraming kayaman at benepisyo sa Egypt. Bakit iniwan pa yun ni Moises? Bakit tinanggihan pa yun ni Moises? At ang mas pinili niya na tunay na kayamanan ay yung po makipagtiis sa kadustaan ni Kristo. Na kahit malayo pa si Kristo at hindi pa nag-exist si Kristo, nauna na si Moises na nakiramay kay Kristo. Kaya si Moises po, Kristiyano din siya eh. Hindi man sa pangalan. Hindi man sa pangalan. Hindi pa man uso ang pangalang Kristiyano nung panahon ni Moises, pero para na rin siya Kristiyano. Bakit po? Sino ang sinundan ni Moises? Si Kristo. Amen? Si Kristo. Dahil ang ibig sabihin ng Kristiyano, sino ang sinusundan niya? Si Kristo. Kaya ito po si Moises, katulad din po ba ni Kristo? Opo. Halos may pagkakapareho sila. Sige po, unawain natin. Saan po galing si Jesus nung siya'y bumaba dito sa lupa? Saan siya galing? Sa mataas ding kalagayan. Amen po? Si Moises, saan siya galing? Sa mataas ding kalagayan. Parehas ba silang bumaba? Parehas silang bumaba. Parehas silang umalis sa magandang kalagayan. Amen po? Kaya ito, nasa maganda po ba tayong kalagayan ngayon? Ano po ang magandang kalagayan ng tao ngayon? Nasa comfort zone ba siya? Sino pong papayag sa atin? Alipustain na lang tayo ng mga tao. Usigin na lang tayo ng mga tao. Maghirap kasama ni Kristo habang sumusunod sa Panginoon. Ang hirap ma-encourage ng tao. Di ba po? Pag nangaral nga tayo sa mga bahay-bahay, ipangaral natin ito. Parang ang hirap po mang-akay. Siyempre, iisipin nila parang nakaka-discourage naman yan. Susunod kay Kristo pero maghihirap. Susunod kay Kristo magtitiis ng mga kahirapan. Sino ma-encourage niyan? Mas maganda siguro sabihin ng mga mangangaral, sumunod kayo kay Kristo, yayaman kayo. Siguro may ma-encourage na umatin at dumalo at susunod sa Panginoon. Di ba po? Pag sumunod tayo sa Panginoon, wala kang titiising ihirap. Laging masagana, laging masarap. Siguro marami tayong maaakay. Kaso, dapat ba nating iaral ang mga ganung aral para lang manghikayat, para lang dumami ang dumadalo, para lang mayroong mga tumanggap sa atin? Sabihin natin ang katotohanan tungkol po sa buhay ni Moises. Ang buhay ni Moises, yan ang totoong pananampalataya na dapat makita din po sa lahat ng mga mananampalataya ngayon. Kung uso na po ngayon yung mga luxury car, luxury house, yung lahat ng mga luxurious na mga bagay, ang katumbas po nun, yun yung mga iniwan ni Moises. Amen? Parang ganun po.
yung mga luxurious life. Pero sino ang kagaya ni Moises ngayon? Ang kagaya ni Moises ngayon, yung mga taong hindi tinuturing na kayamanan ang mga kayamanan dito sa sanlibutan. Kaya ito po, ano na ang tinuturing nating kayamanan para sa atin? Kayamanan pa rin pa ba ito mga kayamanan sa mundo? Kung totoo tayong nananampalataya sa Panginoon, hindi na ang literal na ginto ang kayamanan para sa atin. Hindi na ang mga literal na lupa ang kayamanan para sa atin. Hindi na ang mga sasakyan o ano pa mang mga material na bagay, hindi na yan ang ating kayamanan. Sa totoong pananampalataya, ang atin ng kayamanan ay ano na? Ang sabi ni Jesus, huwag na tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dapat ang ituring nating kayamanan na ay yung mga kayamanan na panglangit. Kaya sa totoong pananampalataya, iba na ang ating pag-iisip tungkol sa salitang kayamanan. Tungkol sa pagpapahalaga. Ang sabi po sa Filipos chapter 3, kung babasahin natin yung sinabi po ni Apostol Pablo, ang tawag niya dyan, ang sabi po sa verse 7, Gayunman, ang mga bagay sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Verse 8, oo nga, lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Si Pablo at si Moises ay pareho sila sa bagay na yan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, nagpalugi na siya dito sa mundo. Kahit wala na siya ng mga bagay na yan, ang mahalaga, natamo niya si Kristo. Dahil si Kristo ang tunay na kayamanan ng mga mananampalataya. Hindi ang mga kayamanan dito sa lupa. Dahil lahat ng mga taong maraming ang kayamanan sa lupa, pero hindi nila taglay si Jesus. Ano sila? Balang araw. Ano sila? Pagdating ng wakas. Amen po? Kaya sa lahat ng mananampalataya, katulad ni Apostol Pablo, pinili na matamo si Kristo kaysa ang magkaroon pa ng kayamanan dito sa lupa. Ito po. Di ba meron po mga tao, mahandang makipagpatayan, makipag-away dahil sa mga kayamanan sa lupa. Pero sabi ni Apostol Pablo, inyo na yan. Bahala na kayo dyan. Basta ako, gusto ko lang tamuhin si Kristo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kung ang iba, nakikipagkompetensya pa para lang magkaroon ng kayamanan, ang iba ay nandarayan, nanloloko pa, pumapatay pa, para lang po magkaroon ng kayamanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, bahala na kayo dyan. Basta ako, gusto ko lang tamuhin si Kristo. Yun ang tunay na kayamanan. Amen po? Dahil si Kristo, pag natamo natin, ano ang benepisyo kapag si Kristo ay naabot po natin? Malaki po ba? Ang sabi po ni Jesus, ang lahat ng nasa akin ay sa inyo. Amen po? Yun ang sabi ni Jesus. Kaya kapag natamo natin si Kristo, ang lahat ng Kanya, ano pong sabi? Ay atin. Kaya hindi lugi ang mga taong nagpasya na piliin ang Panginoon. Nalugi po ba si Moises? Nalugi po ba si Apostol Pablo? Tingnan niyo po yung mga tao. Kapag sinabing ginto, kayamanan yan. Ang sabi naman ni Apostol Pablo, pag nakakita siya ng ginto, anong sabi niya? Basura yan. Di ba po? Anong sabi sa Filipos chapter 3? Sukal lang yan, basura lang yan. Dumi lang yan, kalat lang yan. O di ba po? Ewan ko sa inyo kung minsan po nakapanood kayo sa Facebook. Ako minsan ninapanood po ako eh. Parang vlog na, yung parang nakakita siya ng akala niya pera, parang nung pinulot niya, at talagang pili niya pera yung napulot niya. Pagdating niya doon sa isang sulok, no? Dahon lang pala yung dala-dala niya. O di ba po? Ang mga tao, ano ang tingin nila sa mga kayamanan sa lupa?
Parang sobrang napakahalaga. Di ba po? Parang sobrang importante. Pero sa totoong mananampalataya, yan ay basura lang. Hindi tayo makikipag-agawan o makikipagpatay. Kaya nga po, tingnan yung mga buhay ng mga mananampalataya noon, okay lang silang magparaya. Amen? Magpaparaya na lang sila kung maagawan man sila. Lipat na po tayo sa susunod. Marami pa po tayong dapat matutunan dyan. Ang sabi dyan, sapagkat kanyang tinititigan ng gantimpalang kabayaran. Ano po ang tinititigan natin? Brother, ang tinititigan ko ay iba eh. Yung maganda eh. Yung gwapo. Yan. Si Moises hindi po yan ang tinititigan niya. Amen po? Sabi naman ng iba, wala naman ako tinititigan, brother, sister. Nakatingin ako sa kawalan, sabi niya. Nakatulala lang daw siya maghapon. Ang sabi dito, ang tinititigan ni Moises, yung gantimpalang kabayaran. Amen po? Alam niyo po, kung bibigyan tayo ng offer, sino ang may pinakamalaking offer? Hindi ang government. Hindi ang mga bilyonaryo. Hindi ang mga milyonaryo. Hindi yung boss natin. Hindi sila ang may malaking offer. Sino po ang may malaking offer sa atin? Pinakamalaki? Ang Panginoon. Ano ang gusto niya pong i-offer sa atin? Everlasting. Hindi ang panandalian. Hindi ang temporary. Hindi nangako ang Diyos ng temporary lang. Ang gusto niya, yung hindi magwawakas na gantimpala para yan sa mga mananampalataya. Amen po? Kaya nga ito po, kabaliwan ba kung pipiliin natin ang everlasting kaysa sa panandalian? Yung mga pangmatagalan at pangwalang hanggan ang mas pipiliin natin kaysa sa mga temporary. Ano pong mas pipiliin natin? Kabaliwan ba kung piliin natin ang katulad ni Moises? Punta po tayo sa 27. Verse 27, sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto. Anong word po yung salitang iniwan? Synonym po niyan. Nanatili ba siya doon sa loob? Ano yung salitang iniwan? Umalis po siya doon sa Ehipto. Hindi lang yung isip niya ang umalis doon. Hindi lang ang puso niya ang umalis doon. Pati ang kanyang katawan. Amen po? Umalis doon. Ilang beses po umalis si Moises sa Egypt? 2. Ang una niyang pag-alis ay yun dahil sa, hindi pa nga sa pananampalataya yun eh. Yung unang pag-alis ni Moises sa Egypt ay hindi dahil sa pananampalataya. Bakit? Dahil yun sa pagpatay. Amen? Kasi di ba, ano siya? Wanted siya sa Egypt. Nakapatay siya ng Egyptian eh. Natatakot siya at dahil doon, ano po nangyari? Umalis siya, tumakas. Yung word na tumakas, ano pong ibig sabihin nun? Ano yung word na tumakas? Hindi yung basta kusang pag-alis lang. Yun ay dahil sa siya ay wanted. Di ba po? Nakapatay siya eh. Pero, yung pangalawa niyang pag-alis, yun ay dahil na sa pananampalataya. At nung umalis po si Moises, hindi lang siya mag-isa. Ulitin po natin. Nung unang pag-alis si Moises, mag-isa lang siya. Di ba po? Pumunta siya sa Madian. Pero yung pangalawang pag-alis ni Moises, kasama niya na ang bayang Israel. Amen po? Kasama niya nang lumabas sa Egypt. Hindi lang siya ang umalis. Ngayon, ang tanong po, dapat ba talaga tayong umalis? Literal, si Jesus Christ umalis sa poder ng kanyang mga magulang. Nung ayaw pa sumama si nanay niya, si tatay niya, di ba po? Yung mga kapatid niya, ayaw pa sumama eh. Literal na umalis si Jesus Christ. Sino lang ang kasama ni Jesus Christ? Mga apostol niya. Hindi nga nanay niya ang kasama niya eh. Mga alagad niya lang, na kapwa rin umalis. Yun ang mga kasama ni Jesus Christ. At sabi nga ni Jesus Christ sa mga kasama niya, ako nga ni unan wala eh. Ang hirap ng kalagayan niya. Di ba po?
Ang hirap ng kalagayan po ni Jesus Christ. Pero nanatiling sumama sa kanya ang kanyang mga alagad. Pero ito naman po ang maganda. Kalaunan, sumama din ang mga magulang at kapatid niya. Di ko alam po, di ba, kung namatay na si Jose, kasi sabi nga doon pala, si ina niya lang, si Maria lang, at yung mga kapatid niya. Ang punto po natin, literal na umaalis sila. Hindi sa gusto nila maglayas. May dahilan, kasi may papagawa si Lord sa kanila. Kasi mahirap naman natin magawa yun kung mananatili tayo sa comfort zone. Di ba po? Kung may ipapagawa si Lord sa atin, mahirap natin magawa po yan kung mananatili lang tayo sa ating tahanan. Kaya nga po, meron talaga tayong iiwanan, hindi dahil sa mali ang dahilan. Kasi yung iba, kung bakit iiwanan ng kanilang tahanan at pamilya, nangaliwa na kasi. Di ba po? Kaya naman pala nila kayang iwan ng mga anak nila at asawa kasi nga naghahanap na sila ng another family. Meron na silang bagong family na Pero mali naman po yun, hindi dahil kay Kristo. Sabi nga po, mapalad ang mga taong iniwan ng lahat dahil sinunod nila si Kristo at ang Ebanghelyo. Kapag kaganyan, hindi po yan masama. Ang mas masama nga po, kung iiwanan natin sila na dahil lang sa ating sariling kalooban, hindi dahil kay Kristo. Amen po? Mali po yun. Kaya nga ito po, sa lahat po na magagustong manampalataya o maging mananampalataya ni Kristo, meron talaga tayong iiwan. Katulad po ni Moises, kailangan nating iwan ang ating Egyptian, Ehiptong buhay, ang Ehiptong lugar. Karamihan po talaga ng sumunod sa Panginoon, iniwan nila lahat yan. At hindi lang po yung tahanan nga lang yung iniwan nila Pati yung kanilang mga dating trabaho, yung dati nilang mga business, yung mga dati nilang mga kinaroroonan, iniwan nila yon para lang mapuntahan nila yung gusto ng Panginoon. Katulad dito, kung hindi aalis si Moises sa Egypt, hindi siya makakapunta sa disyerto. Dapat bang matuwa si Moises kung hindi siya napunta sa disyerto at nanatili na lang siya sa Egypt? Dapat po ba nating ikatuwa yun? Lord, salamat. Nandito ako sa Egypt ko. Hindi ako nakaalis. Dito na lang ako. Mas okay naman dito kaysa sa disyerto. Dapat po bang ikatuwa yun? Dapat bang ipagpasalamat ng isang Kristiyano na hindi siya nakakaalis sa Ehipto? Dapat po bang matuwa? O dapat malungkot? Dahil ang totoong pananampalataya, iniiwan ang Ehipto. Kaya sa totoong mananampalataya, hindi niya ikatutuwa na nananatili siya sa Ehipto. Kaya kung may mga tao pong parang masaya pa sila na parang nasa Egypt pa rin sila, mukhang hindi yun totoong pananampalataya. Ang sabi po dyan, iniwan ang Ehipto, hindi natakot sa puot ng hari. Kanino po tayo mas natatakot? Ang sabi dito, puot ng hari, hindi kinatakutan ni Moises. Alam niyo po ba yung salitang ang batas ng hari ay hindi mababali? Dahil pag sinabi ng hari, patayin yan, papatayin talaga yan. Pag sinabi ng hari, bitayin yan, bibitayin talaga yan. Kaya nga nung sinabi ni Nabucodonosor, itapon niyo yan sa hurno. Tinapon ba agad? Ganun kasi ang batas ng hari. Pag sinabi ng hari, itapon yan sa yungib ng leon, itatapon yan. Hindi mababali yun, hindi mababago yun. Pero anong sabi dito? Sa pananampalataya, hindi natakot si Moises na iwanan ng Ehipto. Hindi siya natakot kahit nandyan ang puot ng hari. Dahil sino ang mas kinatatakutan ni Moises?
yung mas mataas pa sa hari. Sino ang mas mataas pa kay Paraon? Na nagbigay ng 10 salo sa Egypt, na nagpasuko kay Paraon, na pumatay sa anak ni Paraon, na pumatay sa lahat ng mga panganay ng Egyptian. Sino ang mas kinatatakutan po ni Moises? Hindi ang puot ng hari, kundi ang Diyos na kayang manglipol. Amen po? Anong sabi sa Mateo 10 verse 28? Sa Lucas mas maganda po eh. Ang sabi po dito, sa Lucas chapter 6, ay, sandali po. Hindi yata Lucas chapter 6 yun. Okay, doon na lang tayo sa Mateo 10 verse 28. Ito po ang katumbas niyan. Ang sabi po sa Mateo 10 verse 28, sino ang mas dapat nating katakutan? Ang sabi ni Jesus, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Si Paraon, hindi niya kayang dalhin si Moises sa impyerno. Amen po? Si Paraon o sino mang hari, hindi nila kayang dalhin ang ating kaluluwa sa impyerno. Tama po? Kaya ang sabi ni Jesus, ang katakutan daw natin, yung Diyos na kayang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Yung pumapatay ng katawan, katawan lang ang kaya nilang patayin sa atin. Ulitin po natin. Lahat ng mga mananampalataya, kung mapatay man tayo sa mundo, katawan lang ang napatay nila. Katulad nila Apostol Pablo, ba't hindi sila natakot? Kasi alam nila, katawan lang ang kayang patayin ng government. Katawan lang ang kayang patayin ng tao. Pero yung kaluluwa at espiritu, mananatiling ligtas yan sa kamay ng Panginoon. Amen po? Sabi nga ni Jesus, Ama ko, ang aking espiritu, ano sabi niya? Inahabilin niya na. Ligtas ligtas po ang espiritu ni Jesus Christ nung nasa krus siya. Katawan lang ang namatay. Kaya ito po, mas takot ba tayo sa pumapatay ng katawan, hindi sa Diyos na kumukuha ng buhay? Sa totoo lang po, sa tuwing may namamatay, ipinapaalala sa atin, ang Diyos ay marunong kumuha ng buhay sa takdang panahon. Amen po? Kapag may namamatay, kapag mayroon na naman nababalitaan tayo, namatay si ganito, namatay si ganito, laging ipinapaalala sa atin, ang Diyos ay kumukuha ng buhay. Kahit sa ayaw man natin sa hindi, ang Diyos kukunin niya ang buhay po natin. Kukunin niya tayo, ating mga anak, o sino mang pong kamag-anak natin. Kukunin talaga ni Lord yan sa takdang panahon. Kaya paalala po sa atin, ang Diyos ang higit nating katakutan. Yan po ang pananampalataya na ipinakita po ni Moises. Punta po tayo sa susunod. Paikli na lang natin. Ano po? Ang sabi diyan, sapagkat nagtsatsagang tulad sa nakakita niya o hindi nakikita. Sino yung hindi niya nakikita na mas pinagtsagaan niyang panampalatayanan? Ang Diyos po yun. Sino ba ang hindi natin nakikita? Yang mga pumapatay ng katawan, nakikita po natin yan. Hindi yan ang higit dapat katakutan. Sino ang mga nagbanta sa atin na papatayin tayo? Oo, nakakatakot din po talaga yun. Tayo tutukan man ng baril eh. Tutukan tayo ng balisong. Sinong hindi matatakot? Makakaramdam din po tayo ng takot. Di ba po? Pero, sino talaga ang kakilakilabot? Ang Diyos. Hindi yung mga nagbabantalan sa atin. Kaya sa pananampalataya ni Moises, makakakuha tayo ng lesson dito. Okay lang, kung mapatay man ang ating ang katawan, wag lang ang ating kaluluwa at espiritu. Yun lang ang dapat nating ipagpasalamat po dito. Sa verse 28,
Sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Paano kaya kung hindi naniwala si Moises dito? Paano po kaya kung hindi naniwala si Moises dito? Di ba? Ibinilin po yan. Yan yung naalala natin ikasampung salot. Amen po? Ang ikasampung salot, ito yung lilipulin lahat ng panganay. At para maging ligtas sa mga Israelita, anong inutos ng Panginoon sa mga Israelita? Kailangan magpahid ng dugo para hindi pumasok ang manglilipol. Ngayon po, naniwala po ba sila o hindi? Kaya sa lahat ng mananampalataya, magiging ligtas sa salot. Amen po? Sa lahat ng patuloy na naniniwala doon, may power ang Panginoon para proteksyonan ang mga naniniwala. Yung mga hindi naniwala, may protection po ba? Wala. Namatay ang kanilang mga anak. Namatay ang mga panganay nila. Nalipol. Pumasok ang salot sa mga tahanan nila kasi hindi sila naniwala. Kaya sa mga hindi naniniwala, papasok ang salot. Sa mga hindi nananampalataya, papasok ang salot. Dahil ang poproteksyonan lang ng Diyos, yung tanging nananampalataya. Kaya ligtas po ang ating family. Sa lahat ng mananampalataya nandito, magiging safe ang ating pong family. Dahil yan sa dugo ng Panginoon, hindi yan sa dugo natin. Dahil ang dugo natin ay marumi. Ang dugo lang ng Panginoon ang kaya maglinis po at tumubos sa atin. Sa huli po, ang sabi sa 29, sa pananampalataya, nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng sa lupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto, ay pawang nangalunod. Ito yung isa sa, di ba po, yung tinatawag nilang parang cinematic history noon, na, biruin niyo po, pagbukas ng dagat, naging tuyo agad yung lupa. Di ba, nababad yun sa dagat, dapat basa yun. Di ba po? Dapat basa yun. Pero, instant, ang sabi, naging tuyo ang lupa at nalakaran nila. Hindi sila nalunod. Pero meron nagtangka na gumaya sa kanila. Pumasok din doon. Dumaan din doon. Ano nangyari? Nalunod. Nalunod. Kaya ito po, hindi dapat talaga tayo magyabang na, hindi, kaya ko rin sumunod sa Panginoon. Dapat po tama ang motibo. Kasi ito po ang dapat natin makita. Kapag tayo susunod sa Panginoon na mali ang motibo, hindi paintulot ng Diyos. Amen po? Ano ba ang motibo ng mga Efesyo? Bakit papasok sila doon? Bakit dadaan din sila doon? Anong motibo nila? Ang motibo nila ay habulin ng mga Israelita at ibalik saan? Ipahintulot ba ng Diyos yun? Kung ganun ang motibo. Susunod sa Panginoon para manghikayat at pabalikin ang mga tao sa Egypt. Pahintulot po ba ng Diyos yun? Kaya sinaraduan sila ng Panginoon. Ngayon po, ano ang dapat nating pananampalataya dito? Nandun na po ba tayo sa senaryo na parang wala na talaga tayo magagawa kasi sarado Alam niyo po yung dagat na sarado. Parang yan yung kalagayan natin na walang-wala na tayong maisip na paraan. Sarado, parang blanco. Amen po? Kung mag-isip tayo ng solusyon, wala tayong maisip ni isang solusyon. Sarado nga Pero, ang pananampalataya ang pwede pong magbukas dun sa sarado na yon. Amen? Yung pananampalataya natin sa Diyos. Bakit po? Ang Diyos mismo ang gagawa nun. Yung ating pinanampalatayanan, sasamahan po ni Lord yun. Kaya ito po, anong sitwasyon natin na parang hirap na hirap po tayo? Ang kailangan lang po natin, maging mabuti lang ang ating motibo. Bakit po ba natin gustong humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit po ba gusto natin mabuksan yung dagat? Kasi ganito naman po Kung naalala ko nga po yung sinabi ng mga magulang namin dati. Lagi nilang sinasabi ito. Kung nakikita ng Diyos na susunod talaga tayo, bubuksan niya ang dagat. Kung hindi naman,
ba't niya bubuksan ng dagat? Kasi kung bubuksan niya ang dagat at hindi naman pala papasok doon ang mga Israelita, hindi naman pala dadaan doon ang mga Israelita, nagsayang lang ang Diyos ng effort. Amen po? Biruin niyo po, parang ganito yun eh. Doon sa mga nanunuyo. Di ba? Nanunuyo sila. Gastos sila na gastos. Yung sinusuyo naman nila, iniisnab naman sila. Ay di sayang lang yung gastos nila. Kaya ang Diyos po, masasayang lang ang effort ng Diyos kung tutulungan niya tayo pero hindi naman tayo susunod. Di ba po? Pagagalingin niya sakit natin, hindi naman tayo susunod. Tutulungan niya tayo sa problema, hindi naman po tayo susunod. Masasayang lang ang effort po ng Diyos. Kahit gumawa siya ng gumawa ng tulong sa atin. Kaya, kanino lang bubuksan ng Diyos ang dagat na sarado? Sa mga handang sumulong. Amen po? Sa mga handang sumulong, bubuksan ng Diyos ang dagat. Nakuha po natin? Kaya sa mga humahad lang po sa atin, kaya ng Diyos gawa ng paraan yan. Tama po? Yung dagat nga kaya ng Diyos buksan Kaya lahat po ng mga parang sarado sa atin ngayon, maniwala po tayo, ang pananampalataya na nakita natin kay Moises ay yung pong pananampalataya na kaya po tayong tulungan ni Lord kahit sa mga ganyang sitwasyon na parang wala ng daan. Marami pa pong lesson dyan. Marami pa pong lesson. Pero hanggang dyan na lang po muna. Sa ngayon po, ano ang dapat natin pong huwag kakalimutan sa pananampalataya ni Moises? Lalo na yun nandun sa una. Doon tayo sa una. Kasi alam nyo po, kung hindi nag-step po si Moises sa number 1, hindi mangyayari itong number 6. Ulitin po natin. Hindi aabot si Moises dito sa number 6 kung hindi siya nag-umpisa sa number 1. Tama po? Tama po. Malabo na mangyari na bubuksan ng Diyos ang dagat kung nandun pa rin siya sa Egypt. Ayaw niya naman umalis. Ba't naman bubuksan ang dagat? Kaya ito po, mahalaga yung number 1. Tandaan po natin, yung number 1 ay napaka-importante sa ating pong pananampalataya. Ano pong desisyon po natin? Tayong lahat po ay tumayo po. Nanyayaan ko po kayo na tumayo po. Maraming po salamat sa pagtsatsaga. Sa totoo lang po, hindi po madali pong magtsaga sa pakikinig. Pero salamat po kay Lord, tinuturuan po tayo magtsaga. Dahil ganito po ang pananampalataya po natin. Sa ngayon po, ano pong pasya natin? Ang puso po ba natin ay nagpapasya o hindi? Tama po ba na ang puso natin ay hindi nagpapasya na sumunod sa Panginoon? Ulitin ko po yung tanong, tama po ba kung hanggang ngayon ang puso natin ay hindi nagpapasya na sumunod sa Panginoon? Tama po ba yun? Na tumatagal tayo sa mundong ito, na lumalaki na tayo ng lumalaki, humahaba ang buhay po natin dito sa mundo. Pero ang puso natin ay hindi pa rin nagpapasyang sumunod sa Panginoon. Na po, dumaan na siya sa pagiging dalaga, binata, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 100 years old. Ang puso niya ay hindi pa rin nagdidesisyon na sumunod sa Panginoon. Tama po ba yun? Mali po yun, di ba? Kaya nga, naalala natin kanina, habang lumalaki si Moises, sa kanyang paglaki, ano ang kanyang napagdesisyonan? Kailangan magdesisyon din po tayo. Hindi pwedeng hindi magdidesisyon tayo. May pipiliin po tayo. Amen po? May pipiliin tayo. Dahil hindi natin alam kung tayo ba ang susunod na kukunin na po ng Panginoon. Sino po nakakaalam na kukunin na tayo ni Lord bukas makalawa? Akala natin, yung kapitbahay natin na mauuna. Akala natin, yung kaibigan natin na mauuna. Akala natin, ang mauuna yung kasama natin sa church. Yung katabi natin, baka yun ang mga mauuna.
Baka akala natin yung may sakit ang mauuna. Yung uugod-ugod na ang mauuna. Akala natin siguro yung nagpi-50-50 na ang mauuna. Pero ito po, kailan kaya tayo kukunin po ni Lord? Yun ang hindi po pinaalam sa atin. Amen? Hindi ipinaalam kailanman ni Lord na, anak, kukunin kita sa araw na ito, sa oras na ito. Wala pong sinabihan na ganyan si Lord. Amen po? Meron po ba nagsabi, bumulong po sa inyo? Ang sabi niya, kukunin kita, August 17. Lagpas na ba? O di ba po? Kaya nga ito po wala pong nagsasabi, bumubulong sa atin na galing sa langit ng ganyan. Pag may bumulong, ewan ko lang kung bulong ng Diyos yun. Amen po, na sa ganung edad, sa ganun po tayo mamamatay. No po? Kaya ito po, hindi po natin alam. Kaya kailan magdidesisyon? Si Moises, hindi siya nag-decide nung siya po ay uugod-ugod na. Hindi nag-decide po si Moises nung siya po ay malapit ng mamatay. Nag-decide po siya, malakas pa siya. Amen po? Malakas pa si Moises nung siya ay nag-decide sa bagay na yan. Kaya kailan po tayo magde-decide? Kailan po? Sabi natin, brother, sister, kami naman gusto rin naman sana namin. Gusto rin naman sana namin. Kaso lang, marami pa kaming pinagkakaabalahan ngayon Marami pa kaming uunahin Si Moises po, napakarami niyang tungkulin sa Egyptian. Amen? Kailangan siya sa Egypt. Tama? Pero iniwan niya. Nakuha po natin? Sabi nga nung paraon, nako naman Moises, ngayon pa, mamamatay na ako, ikaw nga ang gusto kong pumalit. Hindi si Ramses, ikaw ang gusto kong pumalit. Aalis ka pa. Kahit kailangan pa tayo ng mundo, kahit kailangan pa tayo ng sanlibutang ito, kailangan po natin mag-decide na iwanan sila. Katulad ni Moises, iniwan niya ang mga taong kailangan din naman sana siya. Minahal din naman siya. Mahal na mahal si Moises sa Egypt, pero iniwan niya. Tayong lahat po ay pumikit. Lahat po tayo ay yumuko po ngayon. Sa lahat po ng talagang gusto po nila na gawin po itong desisyon. Samantalahin po natin bago pa po mahuli ang lahat. Dahil yung iba po, magdidesisyon na sana, sabi nila, bukas na lang ako magdidesisyon, nadisgrasya sila kanina. Nadisgrasya sila. Nabunggo sila. Nasagasaan sila. Yung nagsabi na, Lord, magdidesisyon ako pagsapit ng ganong edad, hindi na siya umabot. Hindi na siya umabot doon sa sinasabi niyang edad. Kaya samantalahin po natin ang bawat pagkakataon. Hindi po natin pwedeng ipagpaliban. Sige po, gawin po natin ngayon. Manalangin tayo, personal. Sige po, bigyan po natin ng maikling pong oras para ipag-pray po natin ating sarili ngayon sa Panginoon. Sige po. Ano pong gusto niyo pong sabihin kay Lord? Ano pong panalangin natin kay Lord? Tungkol po sa natutunan natin kay Moises. Handa po ba natin ang iwanan ng pagiging anak? Yung mga title natin sa sanlibutan na ito. Yung benepisyo ng pangalan natin dito sa mundo. Handa po ba nating iwan? Sige po, ipanalangin po natin kay Lord. Yung mga kumalinga sa atin, nag-aruga sa atin, yung mayroong pinagkakautangan natin ng loob. Yung mga taong minahal nila tayo. Di ba parang nakakahiyang iwanan po natin sila para lang sumunod sa Panginoon. Na kailangan din naman nila tayo. Ano pong panalangin natin po sa Panginoon tungkol diyan? Pipiliin po ba natin na sumama sa bayan ng Diyos kaysa sa mga nagsisikupas na kaligayahan dito sa mundo na punong-puno ng kasalanan naman? Ano pong panalangin natin dyan? Sige po, ipanalangin natin.
Doon po sa mga inaari nating mahalaga sana, importante pa rin sana, ano pong panalangin natin? Mas pipiliin pa rin po ba nating yan ang kayamanan natin? O mas pipiliin nating mata mo si Kristo na siya ang tunay nating kayamanan? Ang makipagtiis, ang sumunod kay Kristo ang totoong kayamanan. Dahil meron doon mapapala. Ano pong panalangin natin dyan? Na si Moises po, hindi siya natakot na iwanan ng Ehipto. Kahit na may banta ang hari sa kanya. Kahit matindi ang puot ng hari sa kanya. Ano pong panalangin natin dyan sa mga kinatatakutan natin? Na paano na pag binitawan natin to? Sa mga kinababalisahan natin, ano po ang ating pong panalangin? Ang Diyos po ay naghihintay ng sagot po natin. Ang Diyos po ay naghihintay ng ating desisyon. Hindi niya tayo hihintayin na hanggang pagtanda na lang. Ngayon po, gusto ng Panginoon makita ang ating pananampalataya. Ipakita natin ang pananampalataya po natin sa Panginoon. Walang madali doon. Pero pagamat mahirap, may malaki tayo po palang mapapala. Sa lahat po ng mga magdi-decide, sige po, ito po'y maiksing awitin lang naman. Awitin po natin na meron po tayong pagdi-decide. Handa na po ba nating iwanan ang ating mga kasalanan? Mga kasalanang natutunan natin sa mundo. Mga kaluhuan, kalayawan dito sa mundo. Mga bisyo, ano pa mang mga nagpasama sa buhay natin. Mga pita na laman na sumibol sa ating buhay. At handa tayo ngayon sumunod sa Panginoon na maitama lahat ng ating pong pagkakamali sa lahat ng mga magdi-decide po. Sige po, hindi po bawal ang mag-decide na sumunod sa Panginoon at hindi dapat hadlangan kung susunod tayo sa Panginoon. At kung tayo man ay hadlangan, hindi tayo dapat po magpahadlang. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Sa lahat po ng pumipiling sumunod sa Panginoon, hindi po masama ang pagpili natin. Minsan pa, piliin nating sumunod sa Panginoon. Hindi po yun kasalanan. Sige po, I have decided. So hindi desisyon tayo sumunod sa Panginoon. Sabihin po natin, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Marami man akong kinatatakutan. Marami man akong kinababalisahan. Gusto ko sumunod sa iyo, Lord. Sige pa, minsan pa, I have decided. I have decided to follow Jesus. Kahit mahirap iwanan ang kasalanan, kahit mahirap iwanan ang mga nakasanayang buhay, mas tama pa rin sumunod sa Panginoon. Yes, Lord. No turning back.
na siya bumalik sa Ehipto. Minsan pa, I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. Ito po ang laman ng puso namin. Sumunod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo kami kung may mga panahon na nag-alinlangan kami sumunod sa iyo. Patawad, Lord. Minsan, nasabi namin, ayaw namin sumunod sa iyo. Ngayon po, gusto namin sumunod sa iyo, Panginoon. Sige po, mabilisin po natin ang tempo natin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. Masaya po, bagamat parang kung titignan hindi masaya, pero ang totoong kasiyahan ay ang sumunod sa Panginoon. Sige po, gawin natin joyful po ito. Isan po natin. I got decided to follow Jesus. Yes, Lord, gusto namin magalak. Iparanas yung kagalakan. Dahil sa inyo, Lord, habang sumusunod, kahit napipighati, kahit inubusik, iparanas yung kagalakan, Lord, sa bawat isang sumusunod sa inyo. Minsan pa, minsan po natin. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, Lord. Salamat. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Yes, Lord. Salamat po. Panginoon, hindi namin dapat pagsisihan ang sumunod sa inyo. Ang datihan naming buhay ang dapat pagsisihan. Hindi kami dapat madala na sumunod pala sa inyo, Lord. Dahil ito ang pinakamabuting desisyon sa buhay. Marami pong salamat, Lord, sa pananampalataya na itinuro niyo po kay Moises, na itinuturo niyo din sa amin hanggang ngayon. Purihin kayo, Lord. Sa inyo ang papuri. Sa inyo ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, purihin natin si Lord na nagpalakas sa atin ng loob.